Maligro ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makatubag ba mo, makahatag mo o definition kung sa ibot pasabot sa gospel? Kung wala pa mo makasabot sa gospel, mga kaigsoon, tugutin ko nga maka-explain kung gamay. Ang gospel, mga kaigsoon, ang gitudlo sa gospel, walay tao nga maluwas sa iyang kaanggalingon. Nagtuo ang kasagaran sa mga tao diri sa kalibutan nga ang kaluwasan pinaagi sa mga maayong buhat. So, maingan ang ban nga kung doon na kay mas daghang nabuhat na maayo, i-compare sa mga sala, maluwas ka. So, murag gitimbang-timbang nato mga kaigsunan ang mga maayong buhat o ang atong mga sala. So, kung mas daghang kag maayong buhat, mo yun ang mga tao, di ata maluwas. Pero, kana nga konsepto mga kaigsunan sa'yo, kaya kung tanawon nato ang Biblia, klaro kaayo gani ingon nga bisan usa ka sala lang maimpyerno nata. Naingon ang Biblia sa Santiago that if we stumble at one point of the law, we have broken the whole commandment. So sa ato ba, it does not take 1,000 sins, it does not take 100 sins para maimpyerno ta. Ang kinahanglan lang, mga kaigsoon, usa yung masala. Kanya, doon ay usa ka commandment sa Biblia, nating alay pamilyar ta. Ang, bilisan na to. Praise the Lord. So, kani mas klaro-klaro na. So anyway, balikan lang nato ang konsepto sa mga tao, kinahanglan, daghang kag maayong buhat. Mao na naningkamot ang uban nga muhatag sa pobre, muhatag sa iglesia, o daghan sila mga gibuhat na mga maayo. Ang tanaw nila mga kaigsoon, ang tungod ana, mabayaran nila ang ilang kaluwasan. Pero mga kaigsunan, dili na pwede. As I mentioned to you, it just takes one sin for us to go to hell. So, kung inuna ang sitwasyon, makita nato nga imposible para sa mga tao nga maluwas sila, pinaagi sa ilang kaugalingon. Mao na nga importante mga kaigsunan na masabtan nato unsay bot pasabot sa gospel. Ang giingon sa gospel, mga kaigsuonan, ang kaluwasan pinaagi lang sa Ginoong Hesukristo. It is all by grace, it is all by faith, it is all through the Lord Jesus Christ. So wala na ilaing mga kaigsuonan. Nato ang pagtuo nato dinha sa gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa Kalbaryo. Kay pinaagi sa iyang sakripisyo, naluwas ta mga kaigsunan, nalimpyo ang atong mga kasing-kasing sa mga sala nato, kay yang gibayran ang tanang utang nato sa Ginoo. Kaya so may giingon sa Biblia, the wages of sin is death. Ang bayad sa sala is kamatayon. Mao na nga, every time na makasala ta mga kaigsunan, kinahanglan maimpyerno ta. Mao na ang bot pasabot ana. The wages of sin is death. So, dinhalang natong masabtan, mga kaigsunan, nga ang kaluwasan pinaagi lang sa Ginoong Hesukristo. Mao na nga importante kung doon ay mga tao diri nga wala pa nyo gihalad ang inyong kinabuhi sa Ginoong Hesukristo. Ang paglaom na ako mga kaigsunan, nakarong adlaw inyo nang ihalad ang inyong kinabuhi sa Ginoong Hesukristo. Aron makadawat mo sa gasa nga gikan sa Ginoong Hesukristo. Ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Pero mga kaigsunan, ang gospel di lang kanang grasya
No? Kay usahay, ang pagtuon nato, ang gospel, puro lang na grasya. Kinahanglan sad masabtan nato nga tungod sa kaluwasan, nahatagan na tag mga bag-ong mga kasing-kasing. Sa una, mga kaigsuunan, ang mga kasing-kasing nato puno sa sala. Doon na tayo gitawag na sinful nature. Ang buot pasabot ana, doon na tayo natural propensity ng makasala. Natural para nato. No? Di na kinahanglan na tudluan ang usa ka tawo nga makasala siya. Makasala agad siya kay nga naman tungod sa iyang kasing-kasing. Mao na sa kabutaang nga giilisan sa Ginoo. Giilisan ang atong mga kasing-kasing. From a heart of stone, He has replaced it with a heart of flesh. And aside from that, katong pagdawat nato sa Ginoong Jesucristo, mga kaigsuonan, nagpuyo ang balaan na spirito sa atong mga lawas. Mao na nga, ang tagsa-tagsa, katao dire, nga nidawat na sa Ginoong Jesucristo, naanan ninyo, nagpuyo, ang balaan na spirito. Mao na ang nakatransform sa atong kaugalingon. Tingali, nakadungog na mo sa testimony, sa pagpamatuod ni Pastor Jesse sa iyang karaang kinabuhi nga sa una, adik-adik ni siya, nahimong drug pusher, nahimong kawatan. No? Kinsay magdahom nga mahimo ni siyang pastor. Tingali kung makita siya sa iyang mga silingan sa una, kunya makita siya na nag-live streaming ta, na nagwali siya, tingali daghang mga tao makurat. Kana siya, pastor, kawatan man na sa una. Adik-adik man na sa una. Diba? Pero mga kaigsoon, mao na ang milagro nga gibuhat sa Ginoong Jesucristo. Nga ang mga tao nga dautan, makasasala, giusab na sa Ginoong Jesucristo. Mao na nga importante kaayo mga kaigsuonan nga di lang ta magpabilin sa teaching o sa doktrina sa gospel of grace. Kinahanglan masabtan sad nato ang gospel of grace. Ang buot pasabot sad ana, gihatagan tag empowering, gihatagan tag gahom sa Ginoo para sa atong kinabuhi mga kaigsuonan makita si Kristo sa ato. Amen ba? So, kung wala makita si Kristo sa atong kinabuhi, wala tay tinuray na pagpamatuod sa gospel. Kay mga kaigsuonan, ang dibasa sa mga tao, usahay dili katong mga gospel tracts na gipangakan nato. Ang basahon sa mga tao ang atong kinabuhi. Kung doon na ba'y kausapan. Mao na nga importante kaayo para ni San Pablo na moingon siya dire, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. No? So, in other words, mga ambassador ta, mga kaigsuonan, mga representative ta sa gospel sa Ginoong Jesucristo. Kaya kung makita sa mga tao, mga kaigsuonan, na doon ay kausaban sa atong kinabuhi, makita nila na genuine, mga kaigsuonan, ang pagtuo nato, dinha sila ma-attract, no, sa atong mga kinabuhi. Diha sila ma-attract sa atong mga gipang tudlo, sa mga gipang sangyaw nato, sa maayong balita. Diha lang sila maminaw. Sa tinuray lang, tingali kung wala mausab ang akong igsuon na si Pastor Jess, tingali naagihapon kong magpabilin sa kalibutan. Pero nakita na ako mga kaigsuon ng kausaban sa iyang kinabuhi. Sa una, ang akong igsuon, kanang bugoy ka ay siya sa tanan, o niya palaaway, no? Dagan siya ka kontra dito sa among mga silingan. No? Tingali, kasagaran sa mga lalaki dito, na-kontra na niya. Kanya wala siya ipaki. Bisan mamatay pa siya, basta ganahan siyang makig-away. In fact, doon na siya'y pinutang na doon na siya'y kasing-kasing na puno sa kasuko, alagot. In fact,
naglagot sa among mga igsoon niya, sa among mga ginikanan, niya ang iyang paglaom, ang iyang pangandoy, is kaming tanan mamatay. Tungod siya kalagot sa among tanan. Ngunya, dinha ni gawas mga kaigsoon, nag-manifest sa iyang pagkabugoy. Ngunya, wala siya gikahadlukan na tao. Pero katong na-born again siya mga kaigsoon, dinha na ako nakita ang kalinaw sa iyang naw. Kaysa una, ay ang naw murag pasas. Dili siya mo smile. In fact, kung makita nimo ang iyang mga picture sa una, itong bata pa siya, walay smile mga kaigsoon. Mauna nga, katong nakristohanan na siya, dinhan ako nakita ang klaro kaayong kausaban. Kaya diha na ako nakita nga tinuod yun, nga kung maingkwentro nato ang Ginoong Jesucristo, kung masinati nato ang katamis sa presensya sa Ginoo, ang katamis sa iyang gospel, diya ta maka-experience, makasinati o kausaban. So mao niya ang giingon ni San Pablo, conduct yourselves. Kung tanaw na to sa English mga kaigsoon, ang tingali, dili ta makaingon nga doon na pailain nga pasabot kani nga pulong nga conduct yourselves. Pero actually, kung imong tanawon sa paggamit ng mga pulong sa unang panahon, kani mga pulong mga kaigsoon, this was a political word. Kaning conduct yourself was a political word. Ang buot pasabot is you need to live as citizens. Diba? Kita, mga samanta, Filipino citizen ta, diba? Pero pareha na mo ni senior na ba? Wala pa din. Pilay na din mo? Pilay? 54 pa. Sorry nga. Sige ka kantag kanang going home eh. Abi na ako sa inyo. So, dili sa atong sa Pilipinas, diba? Sa atong nasod, Filipino citizen ka, pero umobot na ka 60, senior citizen ka. Nya katong panahon ng mga kaigsoon, kaning Pilipos, nahimo ni silang kolonya sa Roma. Nasakop sila. Sa ato pa, nasakop sila sa Roma. So katong niingon dito nga, dire nga, live as citizens, ang buot pasabot ana, nakaibaw naman ta, kung dunay usa ka nasod, doon na sila yung mga balaod. Dili pwedeng bisan kung saan lang buhaton nimo. Kung ikaw, wala kang musunod sa balaod, sa usa ka nasod, kung sa may mahitabo nimo, pwede kang ma-prison, di ba? Or pwedeng pangalitan, ma-confiscate ang imuhang property. Or doon na kay bayran na dako. Mao na nga, ang buot pasabot ani mga kaigsoon, kinahanglan na atong kinabuhi, no? Mapareha sa atong citizenship. Kunya kung pangutanon ko mo, unsa may citizenship nato. Di lang ta Filipino citizen, di lang ta senior citizen kung maabot na tag 60, pero importante sa tanan, kinahanglan masabtan nato heavenly citizen ta. Amen? Palihog kong ingon sa inyong katupad, heavenly citizen ka, brad. Heavenly citizen ka, sis. Right. Heavenly citizen ka, sis. Yes, sis. So, muna mga kaigsunan, muna ang actually ang buot pasabot ni San Pablo when he said na conduct yourselves worthy of the gospel of Jesus Christ. Ang buot pasabot niya, lahi na ang citizenship natin. Usay ang problema natin mga kaigsunan, makalimot ta
nga usa nata ka heavenly citizen. Usahay ang mga gipangandoy nato diri sa yuta, mga kaigsunan, mga material, mga butang, atong gipangandoy ka ng ma-promote ta, no, sa atong mga trabaho. In fact, ang number one ambisyon sa mga Pilipino, according to survey, mga kaigsunan, mag-abroad. Mauna ang numero uno nga ambisyon sa mga Pilipino. Okay? Of course, nakasabot na mga kaigsunan tungkol sa kalisod sa kinabuhi diri sa Pilipinas, no? Kanang tungkol sa korupsyon, no? Dili unta ka pobre nga nasod, pero tungkol sa korupsyon sa atong mga government officials, no? Mga ghost projects, no? Nahimong pobre ang atong nasod. Kung atong i-compare mga kaigsunan ang atong nasod sa Singapore, ang Singapore gitawag na swampland. No? Wala sila, zero natural resources. Zero natural resources. Kanya kung i-compare sa ato, sa may nato, we have fertile land, natay mga minerals, natay copper, natay bronze, natay gold, no? Nanatay lana. Di ba? Nanatay na diskubrihan nga lana. Bisan din sa Cebu, no? Nanay na diskubrihan nga lana. Kaya, ang pangutana is, nga naman, naingon ani ang kinabuhi nato. Well, ang usa ka rason, mga kaigsunan, is tungkol sa corruption sa atong mga government officials, pero nagtuusad ta ako na ikastigo ta sa Ginoo tungkol sa atong idolatry, no? Tungkol sa atong sayop na pagsimba sa Ginoo. Mao na nga mga kaigsunan, niingon man ang Biblia sa Roma 1 that because we have not worshipped God as we should, the wrath of God has been poured out upon us. The wrath of God, ang kasoko sa Ginoo. Hindi ang ilaga sa Ginoo. Ang kasoko sa Ginoo. Spelling W-R-A-T-H, hindi R-A-T. So, mga kaigsunan. So, importante kaayo, no? Nga ang atong kinabuhi mapareha sa mga santo dito sa kalangitan. Of course, wala pa man tama perfecto. No? There is no such thing as sinless perfection. Pero kung tinuod mga kaigsunan na gihatagan tag mga bagong kasing-kasing, kung tinuod ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na nag-ingon, if anyone is in Christ, he is a what? A new creation. The old things have passed away, the new has come. So sa ato pa mga kaigsunan, we are a new creation. Dilita, we are not a better version of our old self. Dili inana, we are a new creation. Mao na nga, importante kaayo na makita na sa kinabuhi nato. So, diyon gani si Charles Haddon Spurgeon nga kung tinuod kang born again, bisa na mga iring o mga iro makahibaw na Kristohanon ka. Amen? Amen. In fact, dito sa usa ka revival na itabo sa Wales, kay naanan, dagan sa Wales, mga kaigsunan, gitawag na coal miner. No? Ang ilang trabaho, mag-dig sila ng mga coal, mao naman ang industry nila. Pero kusog sila mamalikas. Kunya, bisa ng mga kabayo nila, you know, they would hurt their horses, mamalikas sila. Pero kapag na-born again sila, mga kaigsunan, wala na sila mamalikas. Mao na nga ang bisa ng mga kabayo nila, wala na makailan nila. Tungod sa nausab na ang ilang lengguwahe. No? Inuna unta ang makitabo sa ato. Kaya mga kaigsunan, I'm sure na kita
nag-share ta sa atong mga parente, no? Sa atong mga ginikanan, sa atong mga kaigsuunan, sa mga igagaw nato. Pero mga kaigsuunan ko, wala nila makita si Kristo sa atong kinabuhi. Di yun sila mutuon nato. Amen? Mao na nga importante nga ang Biblia nga gibasa nato atong sundon. No? Sundon nato ang mga balaod sa Biblia. Kay diha makita ang kahayag sa atong kinabuhi. Ug mahatagan og paglawom ang mga tao. Kay daghang mga tao wala na paglawom karon. Bisa na mga magtiayon usahay wala na sila paglawom kay pero hindi naman sila mag-away kanunay. Makitaan sa ilang mga anak, no? Nya pirmi na lang awayon sa man, kwarta or kanang mga kinaiyan nila na dili mausap-usap. Kunya kung kita muingon ta nga Kristohanon ta, pero walay nakita nga kausaban sa atong kinabuhi. Masayang na, mausik lang mga kaigsoon ang atong mga laway. Amen ba? Amen. Ayaw na lang pagsangyaw kay madaot pa ang ngalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Mao na niingon ang Biblia, we must not merely be hearers of God's word, but doers of God's word. Mao nang labing importante, mga kaigsuunan. Nakainumdum ko sa usa ka storya, usa ka igsuon, nga niduol siya sa iyang pastor. Kanya na-burden ka ayo siya. Doon na siya kabukaton kay nakita niya doon ay mga nagsangyaw sa mga sayop na mga doktrina. So niingon sa pastor, tudloy ko kanang unsa may maayo na akong mahatag na literature, no? Dito sa akong silingan kay gisangyawan siya sa sayop na doktrina. Kunya ang pastor, giablihan lang ang Biblia, niya, mao ni ang gibasa niya sa 2 Corinthians chapter 3. Ingon din ni San Pablo sa mga taga-Corinto, you are our letter, written in our hearts, known and read by all men. Mao ni ingon sa pastor, the best literature in the world is no substitute for your own life. Let them see Christ in your behavior, and this will open up opportunities to share Christ's gospel with them. Sa ato pa mga kaigsunan, kita ang sulat, no? Kita ang mga sulat, kita ang mga letter sa Ginoong Jesucristo nga angay nga ipabasa sa tibuok kalibutan. Amen ba? So, kung si Pastor Jesse doon na siya inindot na testimony, kamusta? Naaba mo'y ikastorya? Naaba mo'y ipamatuod mga kaigsunan nga doon ay kausaban na hitabo sa inyong kinabuhi? Ako mga kaigsunan, dili tingali mo mutuo, pero ako, katong nanigarilyo ko sa una, I was smoking 3 packs of cigarette a day. Imagine mo, kanang 3 ka pakete sa sigarilyo. Nung abusado ko sa akong lawas. Mao na nga, niyabot ang panahon, doon na ako'y ditawag na smoker's cough. Yan, nakaibaw naman ta nga kung nagpadayon ko ato, lung cancer ang mahitabo. Salamat na lang sa Ginoo nga na-aresto ko sa Ginoong Jesucristo kay kung wala pa akong gipili sa Ginoong Jesucristo, kung wala pa niya ako gipili mga kaigsunan, tingali wala na, bungkag na ang kinabuhi na ako. Pero salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Amen? Niingon diri si San Pablo, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. So whether I come and see you or remain absent, ingon siya, I will hear that you are standing firm in one spirit. So sa ato pa, bisan
naa pa diha ang pastor nimo or wala ang pastor nimo, kinahanglan walay kausaban, walay kalainan sa imong kinaiya, di ba? Kinundong ko, Sister Marie, one time, no? Nanawag siya sa usa ka igsuon, no? Niya wala tingali kaila sa tingog ni Sister Marie. So, murag nasuko. Hello? Hello? Kanya, ingon yung Sister Marie. Sister Marie, hi, Sister. So, sa ato pa, klaro yun, no? Ang tinuray na kinaiya niya. Mo na usahay kita, mo nang niimon si San Pablo, whether na ako diha, nakatuba ninyo or wala ako, kinahanglan, mao gihapon ang inyong conduct, mao gihapon ang inyong kinaiya. Amen? Usahay ingon ananda, no? Pag naa si pastor, no? Murag mga santos. Kanya, pag naarata sa mga balay nato, nahimo na itong mga demonyito o demonita. Makaingon itong mga siguro mga asawa o mga bana kung makita na dunay kausaban. Mas maaari pa, dinaan na lang kang magpabilin sa iglesia. Kaya diha, buutan ka. Yan, diri sa balay nato, mura kang demonyo. O na mga kaigsuwan na, in other words, kinahanglan ang atong pagabuhaton kinasing-kasing. Amen. Kinahanglan tinuray. Amen. Dili fake news. Usahay, di ba? Ato makita sa Facebook, daghan ang fake news. Kung mahimo ka tang mga fake news, isa pa yung mutuon na ito. Amen ba? Amen. Muna kinahanglan, manikamo ta, mga kaigsunan, nga every year, no, sa atong pagkakristohano, dunay improvement nga mahitabo sa atong kinaiya. Ang uban, 20 ka tuig na sa Ginoo, maura gihapon. Masuko gihapon. Maglagot gihapon. Dili na mao mga kaigsunan. O na sa pag-celebrate nato sa 2nd year anniversary, hopefully, sa 3rd year anniversary mga kaigsunan, katong mga badlumon, diri sa iglesia na, may badlumon diri. Puros butan yun. Ayaw ko. Ay sa church na ako, ang badlumon. Sa may sikreto. So, mauna, hopefully ka ng mga napay-visyo diya, napay mga dinibaan yung mga kinaiya. Sa 3rd year anniversary, makita na nato nga wala na yung problema. Hindi na maimong problema. Usahay mga kaisunan ng mga miyembro sa iglesia, mauna mahimong problema sa mga pastor. Mauna nga, naupaw-upo. Tungkol sa kadaghan sa problema sa iglesia, una, baka mo lang yung buhok na itong mga maraming The Rock. Kunya, padayon ta, ingon dire, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. So ang first nga giingon ni San Pablo dire na importante is kinahanglan ang pagbarog nato, no, sa atong mga doktrina, ang pagbarog nato sa atong mga pamaagi, kinahanglan solid mga kaigsunan. Dili ka nang murag maanod ta, no, sa mga laing na doktrina, maanod ta sa mga practices sa kalibutan. Kinahanglan mga kaigsunan consistent ta kanunay. And then ingon dire in one spirit. So importante sa Ginoo, matud pa sa ni San Pablo, importante sa Ginoo ang unity sa iglesia. In fact, before namatay ang Ginoong
Yeso Cristo before na nalansang siya sa krus. Ano sa may giambo niya? Ang pinaka-last na prayer sa Ginoong Yeso Cristo nato is what? Ang unity sa mga disipulo. Unity sa mga lagad sa Ginoo. Usahay, mauna ang problema sa atong mga Pilipino. Kay naka-minister naman ko sa Estados Unidos, sa mga Filipino churches, o dito sa mga churches sa UK, o bisan sa Hong Kong. Kunya, usa lang kabutang ang kanunay mo gawas na reklamo sa mga tao dito sa mga iglesia sa uban nga nasod. Ingon sila nga ang mga Filipino churches ko no, pirming mag-split. Gamay na, kunya mag-split pa. Mao na ang testimony nato sa lain ng nasod sa Estados Unidos, sa United Kingdom, mao na ang storya. Bisan sa Australia, inuna sa ang storya no, sa atong mga Pilipino. Mao na nga, hopefully, dili na mahitabo sa ato diri sa Living Word Dondog or bisan sa Living Word na church nato. Hopefully, magpadayon tag united naman kay Igsunan. Sa pagkakaroon, nagpasalamat ta sa Ginoo, abot na tag 155 churches mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan ug sa tibuok Pilipinas. Grasya na sa Ginoo. Amen. Ang tanang Ginoo, pero mga kaigsuonan, hopefully, magpadayon kaning unity nato. No? Kay basin unya ang mahitabo sa ato, magkabungkag-bungkag ang mga iglesia nato, mag-away-away, no? Kunya, mawagtang ang gitawag na unity. Kunya, mauna asad mga kaigsoon ang makadaot sa atong testimony. Dunay mga uban nga mga reliyon, muingon sila na musangyaw mo sa maayong balita, share mo sa gospel, pero kamo mag-away-away man mo. Kunya, ang church niya, nag-split ng God. No? So, muingon sila na naman mutuo minimo, saan ang pagtuo na mo sa inyong doktrina? Kung kamog yun, walay unity. No? Mao na nga, niingon mga kaigsuonan, diri si San Pablo, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So, ang buot pasabot ani, di lang unity nga muratag barkada, nga muratag nahimong Rotary Club, no? Pero ingon dire nga kinahanglan united sadta sa pagpangalagan nato sa ginharian sa Ginoong Jesucristo. Kinahanglan united ta. Murag ko sa ating mga kaigsuonan. Siguro ako ba dire ganahan sa basketball, no? Ako ganahan sa basketball, ang botong nakatanaw mo sa NBA finals, no, between katong San Antonio Spurs o New York Knicks. Dagang naingon nga ang New York Knicks ko no, ang underdog. Ang buong pasabot pag underdog, most probably dili sila ang mahimong champion. Kaya nga naman, kaya dito sa Picas, dagang mga talented o batanon na mga player. Doon na pa sila yung player na 7'6". Ikita mga Pilipino, mga 5'6" lang. Taas no, 7'6". Saan na lang 7'6" na tao? Kunya, niingon sila na wala, mag-hindi na ang New York. So, dagang nang-ingon na mag-champion ang San Antonio Spurs. Kaya mas bata, mas talented, mas taas, no? Niya, mas paspas, dagang qualities. Pero nga naman nag-champion ang New York. Usa lang karason, teamwork. Teamwork. Mga kaigsuonan, kung mulambo ang bulahaton diri sa Dumlog, sa Star Mall ba, o sa Pardo, tungod na sa teamwork. Ayaw pagtuo mga kaigsuonan nga si Pastor Jesse Reguero ang Michael Jordan sa iglesia. Kung sa may buot pasabot na ako, usahay,
sa mga iglesia, ang tanaw nila, ang pastor, ang responsable sa tanang bulahaton. So, dunay usa ka church, ang pastor, siya ang opening prayer, siya ang closing prayer, siya ang worship leader, siya ang karpintero, no? Siya ang hardinero, no? Kanya siya pa'y magwali. Dili na ingunana ang bulahaton sa Ginoo. Ang tagsa-tagsa ka members sa iglesia, doon na tayo panawagan. Nya importante masabdan nato kung saan may panawagan ako. Kung saan may gasa na gihatag sa ako sa Ginoo. Kinahanglan kung saan may gasa na gihatag sa ato sa Ginoo, atong gamiton. Amen ba? Doon ay uban na gihatagan o gasa sa administration. So sa ato pa, maayos sila maayos sila mag-organize. Gamitan. Kanang gift na gihatag sa imo sa Ginoo. Doon ay uban, gihatagan o kanang gift of music. No? So, gamitan na, mga kaigsuunan. Ang uban, maayos sila mag-usher. No? Kay nga naman, makainutag, maayos sila mag-usher. Kay maayos sila maayos sila makigatubang sa mga tao. No? Musmain sila, usahay. Dito sa amin, nagproblema may kay usahay, doon na yung mga usher na dili mo ismain. Kanya, nakinomdom pa ko atong unang panahon, no? Sa afternoon service na, no? Na ay nag-volunteer na usher. Ang problema mga kaigsunan, takog lawas, no? Mga 6-footer siya, kunya takog lawas. Kunya, kung mu-usher siya mga kaigsunan, mura siya bouncer. Mauna uban, mahadlok niya, wala na mamahalik sa church. Nga, sorry, magdapa siya, ganun, nakapa siya yung wristband. Mura siya mag-wrestling ba? No? So, klaro kayo mga kaigsunan, hindi niya gift to. Amen? So kung doon na tayo mga inunana na mga tao na mura sila mga wrestler, na ayaw sila yung muang na usher diha. Kay base ng bisa mga tao, bouncer. Hindi na usulod, no? Mahadlok na. So muna, kunya kaning gigamit na pulong, kaning take a stand firm, o kanang taking a stand firm and striving together. Ang gigamit na Greek word sa take a stand firm is toko. And join in combat is sunat teleo. So in other words, ang gigamit ani mga kaigsunan is doon na tayo gubat nga kiatubang. Di ba? Spirituhan ng gubat ang atubang nato mga kaigsunan. And that is why importante kaayo na united ka. Ang gusto sa Satanas, ang gusto sa kaaway nato na mag-away-away ka, kay kung mag-away-away ka, wala tayong mabuhat. Amen? Pero kung united na mga kaigsunan, no, doon na tayo usa ka spirito, doon na tayo usa ka pananawon, doon na tayo usa ka direksyon, no? Doon na tayo usa ka motibo sa atong kasing-kasing, ang kahimayaan sa Ginoong Jesucristo, dinhamo lambo ang bulahaton sa Ginoo. Mao naman ang gusto natong mahitabo. Amen? Dili ta gusto nga sa sulod nga tuig, maurag gihapon ang mga taong nga makita nato. Gusto nato nga maduganan tag mga bag-ong mga kalag. Mga kalag na madala nato sa tiilan sa Ginoong Jesucristo. Pero dili na mahitabo mga kaigsunan kung wala tayo teamwork. Dili na mahitabo mga kaigsunan kung pasagdaan lang nato si Pastor Jesse Riguero na siya lang ang marabaho sa iglesia. Dili siya Michael Jordan mga kaigsunan. In other words, ayaw pagtanaw sa usa ka pastor na siya ang murag star player sa iglesia. I think mas maayo pa na tanawon nato siya na usa ka
coach nato. And as a coach, nagtudlo siya, nag-equip siya nato, nag-train siya nato, para kung saan, para kitang tanan magamit sa bulahaton sa Ginoo. Amen? Dili star player, pero coach tingali ang mas nindot na ilustrasyon. No? So, ingon dere one spirit. Sa ato pa, kinahanglan, di ka ni sa kasing-kasing. Kaya usahay, ang uban nga mga tao, smile-smile sila, pero sa utok nila, gipatay na nila ang tao. Di ba? Smile-smile, di ba? Di ba natay expression na gigamit na ngiting iro? Smile sa iro? Ngiting aso, Tagalog pa. Ngiting aso, smile na. Pero sa iyang utok, malikas na. Isang sanay na masulit sa utok niya. So, mo lang giingon sa one spirit, mga kaigsoon, kinahanglan, gikan diri nato. And then, ang striving together, mga kaigsoon, ang gigamit ani, this is a wrestling term. Mo na si San Pablo, makita na ako sa iyang mga ilustrasyon, ganahan yun ni sa sports. Kaya usahay gamito niya ang boxing, usahay gamito niya ang racing, usahay gamito niya ang wrestling. Ang gigamit niya dire, actually nga, mga pulong, is in relation to wrestling, in relation to athletics. No? And ang nasa huna-huna niya, itong mga gladiatorial na mga away sa una, di ba? May mga coliseum, mga kaigsuran. Kanya na-gladiator, kanya mag-away sila din sa tunga. Mauna ang nasa huna-huna ni San Pablo. E nabot pasabot niya, kinahanglan, ang attitude nato makigsuan, murag sundalo sa Ginoong Jesucristo. Kinahanglan, ang attitude nato, usa ta ka army. No? Dili pwede sa ginharian sa Ginoo ang mga tapulan. Dili pwede sa ginharian sa Ginoo ang mga tao nga dili mosulod sa balaod sa Ginoo. Dili pwede sa army sa Ginoo katong mga tao nga walay paki. Kinahanglan doon na kay kabug-aton sa bulahaton sa Ginoo. Doon na kay passion sa mga kalag na madala nato sila sa tilan sa Ginoong Jesucristo. No? Kinahanglan mo na ang mahimong tinguha, pangandoy nato sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan. Kaya usahay, as I mentioned to you ganina, usahay yung pangandoy lang nato, kana